Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, May Morning Manna with Pastor OG. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 24, versikulo 1 hanggang 12. Luke chapter 24, verses 1 hanggang 12. Ganito po ang pagkasabi sa atin pong salin. Umagang-umaga ng araw ng linggo, ang mga babae nagtungo sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila, naratnan nilang naigulong na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ngunit, nang pumasok sila, wala ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagugulo ang kanilang isip tungkol dito, nakita nila sukat sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y lumuhod. Sayad ang mukha sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala na siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang may pagkanulo sa mga makasalanan at may pako sa krus, at sa ikatlong araw ay muling mabuhay. At naalala ng mga babae ang mga sinabi niya. Pagbabalik mula sa libingan, isinalaysay nila sa lahat ng ito sa 11 at sa iba pang kasama nila. Ang mga babaeng ito ay sina Maria Magdalena, Joanna, at Mariang ina ni Santiago. Sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita nito sa mga apostol. Ngunit, inakala ng mga apostol na kahibangan lamang ang kanilang sinasabi, kaya hindi nila pinaniwalaan ang mga babae. Gayon may tumindig si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumukod siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita, kundi ang mga kayong lino, kaya't umuwi siyang nagtataka sa nangyari. Atin pong nabasa ang kwento po ng resurrection ni Jesus Christ. Lahat po ay nagtaka sa kanyang pagkabuhay muli. Maging kanyang mga alagad, ang kanyang disipulo, ay hindi makapaniwala sa mga pangyayari. Hindi nila alam kung ano talaga ang katotohanan. Ninakaw ba ang katawan ni Kristo? O di kaya'y totoo ba talagang nabuhay maguli? Magulong-magulo ang kanilang isip. Maging si Pedro man ay hindi naniniwala sa sabi-sabi ng mga babae. But these women, sina Maria, si Joanna, at si Maria Magdalena, they confirm because it's not just one witness, but 2, 3, and more witnesses to prove what they have heard from the angels. They were so confirmed. They confirmed that the tomb is empty. So my topic for this morning is the tomb is empty. Ang libingan ay walang laman. Minsan, nag-iisip tayo na mabigat ang ating mga suliraning dinadala. Minsan, nag-iisip tayo na imposible na yatang makawala tayo mula sa ating kinalalagyan. Ang tanong ko, gaano ba kaimposible na ang patay ay mabuhay muli? Kung nagawa nga ng ating Panginoong mabuhay muli mula sa mga patay, how much more yung ating mga dinadalang mga problema hindi niya kayang lutasin? How much more yung iniisip nating mabigat na hindi niya kayang bigyan ng kalutasan? Nais ko pong iparating sa inyo na mga bagay na parang imposible sa ating paningin ay sa Diyos hindi po imposible yan. Maaring sa ating paningin ay hindi mangyayari, pero pag sinabi ng Diyos ito'y mangyayari, ito ay mangyayari at walang sino mang pwedeng makakahadlang at makapipigil. Ang kailangan lang po nating pairalin ay pananampalataya at paniniwala na ang Diyos ay kaya po na ayusin ang takbo ng buhay natin, na kaya niyang ipakita ang milagro niya in the midst of trouble, in the midst of chaos, sa gitna ng hindi natin kayang isipin, sa gitna ng kaguluhang isip, sa gitna ng pagtataka, sa gitna ng pagkabalisa, God can perform miracle beyond what we can comprehend. Remember that the tomb is empty. Walang laman ang libingan. Ibig ko pong iparating ay ganito.
Kung sa palagay mo, ang problema mo'y napakalaki, sabihin mo at ipaalala sa sarili, the tomb is empty. Jesus was resurrected from the dead. Therefore, my problem is too small compared to His resurrection. Don't worry. Always live to the promises of God. Just cling to His promises. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod para po sa ating biblical truth na babanggitin ko po sa umagang ito. Binanggit po doon sa ating nabasa kanina yung patungkol sa mga babae. Women believe the words of the angels without single doubt. Ang kailangan po na klaseng pananampalataya na dapat sana mangyari sa atin ay tulad ng pananampalataya ng mga babaeng ito, na walang halong pagdududa ang kanilang pananampalataya. They simply believe based on the word. Even though they didn't see Jesus, no, hindi pa nila nakita si Jesus, hindi pa nila nakita na nabuhay maguli si Jesus, but they believe on the word, they cling on the word. They stick to that word, and when they were told na Jesus was not here, no, sinabi niya doon, remember what the Lord said to you, that the Son of Man must be delivered into the hands of the sinful men and be crucified, and in the third day He will rise again. And when the women remembered, take note of the word remembered, no, remembrance of His message brings the confidence to return until the good news. May mga panahon, mga kapatid, pag hindi natin maalala yung word ng Panginoon, doon tayo nanghihina eh. Kaya napakahalaga po that be reminded always of the word of God. Be always reminded, no? May mga panahon na nanghihina tayo, be always reminded of His word. Kasi nung panahon na yun, ang mga babae ay naalala nila ang sinabi ni Jesus. Nagkaroon sila ng lakas para ibalik at ibalita ang mga balitang ito. And remember this, that even the good news, there are people who are reluctant. There are people who won't believe the message that you are bearing. But no matter what, stand to the word. Remember to preach the word that the tomb is empty, that Jesus was risen from the dead. Si Peter, the head of these disciples, no, parang nakilala din na parang nangunguna talaga sa mga disciples, ay nagsabi din, ayaw kong maniwala. Gusto ko ako mismo makakita. So, ang ginawa ni Peter, tumakbo siya. Take note, na ang mga babae, kahit hindi nila nakita, naniwala sila sa salita ng anghel. At kahit na hindi sila paniniwalaan ng iba sa mensaheng kanilang dala, still they proclaim that Jesus was risen from the dead. Hindi po, it doesn't matter what people will say against us, as long as we will stick to the words of God, to the words that are spoken to us, to the promises of God, it will happen. Maaaring sabihin sa inyo mga tao, wala nang pag-asa yung buhay mo. But remain to the word of God. Remain to believe in His word. Never confess doubt. Kung may mga panahon man na sabihin sa inyo, hindi mo kaya yan, then confess, I can do all things through Christ who gives me strength. Maaaring sabihin ng iba sa inyo, wala kang pera, kakapusin ka talaga. Always declare, no, my God will supply all my need according to His riches and glory. Always declare, even if people won't believe what you said. Believe based on the word of God, based on the promises of God. Even people will say that, yung puso mo, may takot yan. Hindi ka makakaahon yan kasi yung puso mo may takot yan. Sabihin mo, wala akong takot. God has not given us a spirit of fear, but power and of love and of a sound mind. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Just cling to the word of God. No? There are times that we will be attacked by doubt, no? Doubt and lack of faith. Sabihin mo, God hath given to every man the measure of faith. Romans 12:3. Declare. Just confess with your mouth. Declare that the tomb is empty despite of what people will say against you. Mari sabihin, ang Satanas talaga napakalakas niya. Hindi natin siya kaya. Siyempre, sabihin mo talagang hindi kaya kasi sa sarili mong kakayanan. But always declare based on the word of God. Ano sinabi ng word of God? Greater is He that is within me than he that is in the world. When you declare this word against your opponents,
against your enemies, kahit masabihin nilang nababaliw ka na, but stick to the word of God. Tulad ng babaeng ito, they stick to the word that the tomb is empty and Jesus was risen. Kahit sabihin pa nilang ayaw namin maniwala sa inyo, but they remain true to their message. Stick to the promises of God no matter what, because the tomb is empty.